Alam mo ba na may mahigit 700 species ng bakterya na nakatira sa bibig mo ngayon? Oo, 700. Wow! Ang dami pala! At hindi sila nagbabakasyon. Nandyan sila 24/7. Parang landlord na ayaw umalis. Karamihan sa kanila, chill lang naman. Mabubuting roommate sila na tumutulong panatilihing balansi ang oral microbiome. Pero kapag hindi mo naaalis ang plaque pagkatapos kumain, naiipon dito ang food debris, laway at mga patay na cells mula sa lining ng bibig. Congratulations! Nagbukas ka ng buffet para sa bakterya. Dito nagsisimula ang problema. Habang binabasag ng bakterya ang mga protina at iba pang organic matter, gumagawa sila ng volatile sulfur compounds tulad ng hydrogen sulfide, methyl mercaptan at dimethyl sulfide. Ang mga sulfur gas na ito ang pangunahing dahilan kung bakit tumatras ang kausap mo kapag nagsasalita ka. Pero teka, may mas nakakatuwang twist. May mga bakterya rin sa small intestine at lalo na sa large intestine na tumutulong tunawin ang dietary fiber na hindi kayang tunawin ng katawan. Sa prosesong tinatawag na fermentation. Ang ilan sa kanila ay gumagawa rin ng sulfur-containing gases, kabilang ang hydrogen sulfide. Kaya minsan, ang mabahong hininga ay parang amoy utot o amoy dumi. Hindi dahil kumain ka ng tae, kundi dahil pareho silang may sulfur compounds na may magkahawig na amoy. Magkaiba ang pinanggalingan, pero magkamag-anak ang chemistry. Kaya huwag gayaang maging favorite snacks ng bakterya ang mga naiiwang pagkain sa plate. Magsipilyo ng 2 beses araw-araw nang hindi bababa sa 2 minuto. At huwag kalimutang linisin ang dila. Marami ring bakterya ang naninirahan doon. Malaking tulong ang tongue cleaning para mabawasan ang bad breath. Simpleng habit lang yan, pero malaking pabor sa bibig mo.